Kumusta mga buddy? Siguro naman ay naaalala nyo pa ang isa sa nang maliit sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao na si Ricky Hatton. Isa nga si Hatton sa pinakasikat na boksingero sa bansang UK that time. Kaya naman, sobrang matunog nga ang match-up na ito. Kasi nga maghaharap ang prime na Pacman kontra sa kinatatakutang body puncher na si Hatton. Well, hindi nga naging maganda ang turingan nila noong face-offs dahil tinodo talaga ng coach ni Hatton na si Floyd Mayweather Sr. ang pantitrip at panliliit sa kampo ni Pacquiao. Pero sa huli ay tila ba kinarma si Hatton at kung ano yung pinagsasabi niya kay Pacman ay yun naman ang pinaranas ni Pacquiao sa kanya. At ang mas malala pa ay naapektuhan pa nga ang buong boxing career niya. Ika nga ng iba na itong si Hatton di umano ang pinakaminalas-malas na nakalaban ni Pacman. Well, maging ako nga ay nung nakita ko ang sinapit niya after ng laban nila ni Pacman, ay tila ba naawa ako kay Hatton. Kasi hindi din talaga basta-basta yung naging epekto ng pagkatalo niya sa minaliit niyang boksingero. Kaya for today's video ay tara at samahan niyo kung alamin kung nasaan na nga ba siya ngayon. Ano na ang pinagkakabalahan niya at ano nga bang kamalasan ang natamo niya mula noong maliitin niya ang ating pambato. Dito din ay malalaman niyo may maikling kwento ng buhay niya at marami pang iba. Kaya kung gusto mong malaman ang buong detalye ay siguraduhin niyo lang natapusin niyo ang videong ito hanggang sa dulo. I-like at i-subscribe mo na din yan para masarap ang ulam mo bukas. Si Richard John Hatton o mas kilala nga bilang Ricky Hatton ay isinilang noong October 6, 1978 sa Greater Manchester, England. Well, maikling panahon nga lang ang amateur career ni Hatton pero ganoon pa man ay nakakuha pa din siya ng 7 titles at nakapagrepresenta sa kanilang bansa noong taong 1996 sa IBA Youth World Boxing Championships. At noong pagtungtong niya nga ng 18 ay sumabak na agad siya sa pro boxing. Well, dahil nga sa napakalaking potensyal ni Ricky Hatton sa boxing ay naging maganda nga ang karera nito. At umabot nga ito ng 43 wins at walang talo na kartada. Grabe, as a boxer, yung mga malalakas lang talaga ang nakaka-maintain ng ganyang record na walang dungis ng pagkatalo. Except kay Mayweather. Oops, issue! Kidding aside, dahil nga sa kanyang agresibong estilo, umusbong talaga ng todo ang career nito, hindi lang sa Britain, kundi pati na din sa bansang Amerika. At naging isa pa nga siyang kinatatakutang body puncher sa panahong iyon. Year 2005, sa edad na 26 ay nakamit ni Ricky Hatton ang kanyang kauna-unahang world title. Pero syempre sa larangan ng boxing, kapag ka naging champion at undefeated ay hindi talaga maiiwasan ang hamunan at itatapat ka sa kapwa mo malakas din upang magkasukatan talaga ang lakas. December 8, 2007 ay nangyari nga ang tinaguriang super fight of the undefeated sa pagitan ni Floyd Mayweather at Ricky Hatton. Sa laban ngang ito ay kamuntikan niya na ngang mapatumba si Mayweather. Ngunit yun nga at sinuwerte pa ito at nakabalansi pa ang loko. May scene pa nga si Mayweather dito na kung saan kamuntikan pa itong mahulog sa ibabaw ng lona. Pero syempre, dahil Mayweather yarn, ay mananalo pa rin yarn, di ba? Sa harapan nga nilang ito ay dito unang nalasap ni Ricky Hatton ang kanyang pagkatalo. Mula noon ay naipanalo naman ni Ricky Hatton ang dalawa niyang sumunod na laban. Hanggang sa noong May 2, 2009 ay ikinasa na nga ang harapang Manny Pacquiao at Ricky Hatton. At dito nga ay may tema na The Battle of East and West. Pareha nga silang 30 years old that time at may kartadang 48 wins, 3 losses, and 2 draw. Si Manny Pacquiao samantalang 45 wins, 1 loss naman si Ricky Hatton. Sa match-up ngang ito ay sobrang kampante lang si Hatton na maduduminan niya si Pacquiao dahil nga after nung una niyang talo ay naipanalo niya naman ang mga laban niya. Kaya siguro ina-underestimate niya si Pacquiao. Nung time nga na iyon ay ang coach ni Hatton na si Mayweather Sr. ang panta-trash talk like grabe talaga yung pinagsasabi, tinitrigger talaga nila ng husto.
Buti na nga lang itong si Pacquiao ay ngumingiti-ngiti lang. Pero yun pala, nanggagalaitin na sa kaloob-looban. Ayon pa nga kay Hatton na basa niya na daw ang mga galaw ni Pacquiao, gaya ng paulit-ulit lang daw na right hook, roll over. Pero nung nagsimula na ang laban ay boom, bagsak ng 2 beses. Sa round 1, sinubukan nga ang cornerin ni Hatton si Pacquiao. Ngunit nabasa na nito ni Pacquiao at hindi na niya hinayaang magtagumpay ang plano ni Hatton. Tila ba na prank si Hatton dahil ang inakala niyang easy work ay sobrang dulas pala. At sa round 2 na nga ay doon na minalas ng saluhin ng panga ni Hatton ang solidong kaliwa ni Pacman. Grabe, sobrang solid ng suntok na iyon mga buddy. Yun nga lang medyo nabitin ako that time kasi sobrang tagal magsimula ng laban na yun. Tapos sobrang dami pa ng patalastas. Tapos hanggang round 2 lang pala. Grabe, hindi man lang gaanong pinahirapan. Kapalit ng mga pangmamaliit, di ba? Pero yun nga, nangyari na nga ang lahat. At mula nga ng talong iyon ay nagpahinga na muna si Hatton sa pagbaboxing ng iilang taon. Ngunit yun nga ayon sa mga interview kay Hatton na malaki daw talaga ang naging epekto ng pagkatalong iyon sa buhay niya. To the point na makailang beses niyang sinubukang tuldukan ang buhay niya dahil sa kahihiyan. Feeling niya daw kasi na sa tuwing naglalakad siya sa labas ay pinagbubulungan o pinagtatawanan siya ng mga tao. Sumubok din siya sa mga ipinagbabawal na gamot at pag-iinom hanggang sa huling hininga ng buhay niya. In short, dahil sa talo niya kay Pacman ay na-depress talaga si Hatton ng sobra. Dagdagan pa na that time ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ng mga magulang niya. Kaya wala din daw talaga siyang naging karamay that time. Pero yun nga, time heals. After 3 years ay tila ba bumalik na din siya sa kanyang pag-iisip at sumalang pa siya ng isang boxing match kontra kay Senchenko upang masubukan kung meron pa ba siyang maibubuga. Pero sad to say dahil hanggang round 9 lang siya dito at muli na ngang natalo. At dito napag-isipan ni Ricky Hatton na magretiro at sa ngayon ay heto na siya at nananatili pa ring aktibo sa boxing. At sa katunayan ay naging boxing trainer pa siya, naging promoter pa. Ngayon din ay full support siya sa mga anak niya na gusto ding maging boksingero. At siya nga mismo ang nagtitrain sa mga ito. Heto na din siya ngayon at ine-enjoy niya na lang ang buhay kasama ang kanyang pamilya at ang masasabi niya na lang sa nagpalasap sa kanya ng masakit na pagkatalo ay believe talaga siya sa footwork at punch skills ni Pacquiao. At para sa kanya si Pacquiao ang best overall boxer. Ikaw, isa ka rin ba sa naawa sa sinapit ng nooy hambog na si Ricky Hatton? Comment down below at maraming salamat sa panonood. God bless!